Aminin nyo, ilang beses na nangyari sa inyo to. Nagmamadali kayong mag-login, tapos biglang, your password has expired. Please update to continue. Nakakainis, di ba? At mas malala, kapag nag-isip ka ng bagong password, sasabihin ng computer, cannot use your previous passwords. Parang gusto mo na lang iagis yung laptop sa pader. Pero alam nyo ba, itong ginagawa nating pagpapalit ng password kada buwan, yung tinatawag na forced password rotation, ay tinuturing na ngayong terrible advice ng mga experts. Yes, sa loob ng maraming taon, mali pala ang ginagawa natin. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit mas delikado ang palit ng password at ituturo ko sa inyo ang tamang paraan para hindi kayo ma-hack. Tara! Bakit nga ba naging masama ang madalas na pagpapalit? Ang unang dahilan, psychology. Bilang tao, kapag pinili tayong gumawa ng bagong password na madalas, hindi tayo gumagawa ng mas mahirap na password. Ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng pattern. Halimbawa, kung ang password mo ay Buko Pandan 1, sa susunod na hingan ka ng bago, gagawin mo lang siyang Buko Pandan 2. O kaya, dadagdagan mo lang ng isang letter sa dulo. Ang tawag ng security experts dito ay transformation. Ang problema, alam din yan ng mga hackers. May mga script silang ginagamit na kayang hulaan ang susunod mong password base sa luma mong pattern. Ibig sabihin, kahit nagpalit ka, parang hindi ka pa rin nagpalit kasi madali ka pa rin hulaan. Pangalawang dahilan, kapag masyadong marami tayong kailangang tandaan na bago, nalilimutan natin. At kapag nakalimutan, anong gagawin natin? Isusulat natin sa sticky note at ididikit sa monitor. O kaya naman, isisave natin sa isang unprotected na Excel file o sa notes ng phone natin. Dito na nagiging delikado. Ang security risk ay lumilipat mula sa internet papunta sa physical world. Sabi sa isang report ng PC Mag, ang pagpilit sa mga tao na mag-rotate ng passwords ay nagiging counterproductive. Nawawalan tayo ng gana na gumawa ng mahabang passwords kasi alam nating expired din naman ito agad. Mas pinipili na lang natin ang maikli at madaling tandaan na siya namang paborito ng mga hackers. Baka sabihin nyo, paano na? Hahayaan ko na lang ba ang password ko habang buhay? Hindi naman sa ganun. Ang bagong standard ngayon mula sa NIST, sila yung mga genius pagdating sa tech standard sa Amerika. Ay simple lang. Huwag magpalit ng password, maliban na lang kung may ebidensya na nahack ka. Ibig sabihin, mas safe na magkaroon ng isang sobrang haba at sobrang hirap na password na hindi mo naman pinapalitan na matagal kaysa sa 10 maikling password na palit ng palit ka naman kada buwan. Ang focus natin dapat ay complexity at length. Mas mahaba, mas matagal bago ma-hack. So ano ang practical na gagawin nyo pagtapos mapanood ang video na to? Narito ang 3 tips ko para sa inyo. Gumamit ng password manager. Itigil nyo na ang pag-memorize. Gumamit ng Bitwarden o 1Password. Sila na ang gagawa ng 20-character password para sa inyo. Isang master password na lang ang tatandaan nyo. I-activate ang MFA o Multi-Factor Authentication. Kahit makuha pa ng hacker ang password nyo, kung kailangan pa ng code mula sa phone nyo bago makapasok, ligtas pa rin kayo. Ito ang pinaka-importanteng security feature ngayon. Pangatlo, pwede kayo pumunta sa website na to. Search nyo ang email nyo dyan, tapos kapag lumabas to, ibig sabihin hindi na safe ang account nyo. Ito ang tamang oras para magpalit agad ng password. Sa huli, ang tech security ay dapat nagpapadali ng buhay natin, hindi nagpapahirap. Huwag nyo nang i-stress ang sarili nyo sa pag-isip ng bagong password kada 30 days. Kung wala naman nangyayaring masama, masabaan nyo na lang ang password nyo at lagyan nyo ng 2-step verification. Kayo ba? Anong pinaka-weird na password na nagawa nyo dahil napilitan kayo magpalit? Huwag nyo i-comment yung mismong password nyo pero ikwento nyo yung experience nyo sa baba. Kung nakatulong ang video na to, pakihit naman ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga tech tips natin. Muli, ako ang inyong ka-tech. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.